Kung ang ilang state auditor ang tatanungin, maliwanag raw na may pagkukulang at pananagutan si Vice President Sara Duterte at dalawa nitong opisyal sa OVP matapos ang paglalabas ng halos 100 milyong pisong pondo para sa confidential funds. Batay sa notice of disallowance ng COA, nasa 73 million pesos ang kabuuang disallowed confidential fund transactions ng OVP noong 2022. Ito ngayon ang report ni Criza Lopez. Umusad na sa panibagong witness ang House Prosecution Panel para sa usaping maling paggamit umano ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Duterte, sumalang na sa witness stand ang isa pang state auditor ng Commission on Audit na si Sailin Del Campo para magbigay ng testimonya kaugnay sa Notice of Disallowance ng OBP na inisyu ng COA kaugnay sa paggamit nito ng confidential funds noong 2022. Diretsahan niyang iginiit na unang may responsibilidad at may pananagutan sa pag-disburse ng 73 million pesos mula sa 125 million pesos na confidential funds ay si Vice President Sara Duterte. Bukod pa kay BP Sara, tinukoy rin ni Del Campo ang dalawang opisyal ng OBP na sina Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at ang Chief Accountant na si Julieta Villa del Rey. If these are the very same persons na sinabi mo na accountable, Yes po. bakit sila accountable? Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. Bukod pa rito, niliquidate rin daw ng OBP ang disbursement ng 125 million pesos na confidential fund noong 2022 sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento ng pinaggastosan ng pera sa pagitan ng December 13 to 18, 2022, ilang araw bago ang confidential fund disbursement noong December 21, 2022. Ipinakita rin sa mga isinumiteng dokumento ng Office of the Vice President ang ilang aktibidad na isinagawa bago pa man matanggap ng tanggapan ang confidential funds nito noong 2022. Kabilang dito ang Youth Patriotism Campaign, Christmas parties and activities at Thanksgiving gathering. Ang mga naturang dokumento ay bahagi ng mga questionable transaksyon na sinuri ng Commission on Audit kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng OBP. Anya Del Campo, hindi kabilang ang mga kaganapan na ito sa mga dapat paggastusan ng confidential funds sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Nilinaw ng Commission on Audit na hindi maaaring gamitin ang confidential fund ng Office of the Vice President para sa reimbursement ng mga gastusin. Ito ang naging tugon ni Del Campo nang tanungin ni Senate Presiding Officer Francis Cheese Escudero kung maaari bang gamitin ang confidential funds para sa mga disbursement mula December 13 hanggang 18. Ayon kay Del Campo, malinaw sa Joint Circular na hindi maaaring gamitin ang confidential fund para sa reimbursement. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastusan ng confidential fund yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na-encash yung cheque. Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based sa accomplishment report. Labas doon. So, hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So, confidential. prospectively lang. So, yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31. Opo, tama. Batay sa Notice of Disallowance ng COA, nasa 73 million pesos ang kabuang disallowed confidential fund transactions ng OBP noong 2022. Kabilang dito ang 10 million pesos para sa reward payments,
34.857 million pesos para sa iba't ibang goods at 24.93 million pesos para sa mga gamot. Ayon sa COA, hindi nakapagsumite ang OBP ng mga dokumentong magpapatunay sa naging resulta ng information gathering or surveillance activities na dapat sana'y batayan ng mga reward payment. Bukod dito, 3.5 million pesos ang ginamit umano sa pagbili ng mga mesa, upuan, desktop computer at printer na walang sapat na dokumentasyon na ang mga ito ay para sa confidential operations ng OBP. Ang naturang usapin ay bahagi ng paglilitis kay Vice President Duterte kaugnay sa aligasyon ng sistematikong maling paggamit niya at irregular na liquidation ng confidential funds. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.